Juan Claudio Movie Recap. Isang comet, 8 magkakaibigan at walang katapusang parallel universes. Ang akala nilang simpleng dinner party, naging isang psychological nightmare kung saan hindi mo na alam kung ang kausap mo ba ay ang kaibigan mo o ang clone niya mula sa kabilang dimensyon. Ito ang science fiction, psychological thriller, and mystery movie na Coherence. Magsisimula ang ating kwento kay Emily habang papunta sa isang dinner party at kausap sa telepono ang kanyang nobyong si Kevin. Ngunit biglang naputol ang linya at laking gulat niya nang makitang basag ang screen ng kanyang telepono. Pagdating sa bahay ng kanyang kaibigan, ipinakita niya ito at sinabing may kaugnayan ang aksidente sa comet na dadaan sa daigdig ngayong gabi. Pinagtawanan lang siya ng kanyang mga kaibigan at iniba ang usapan upang balaan si Emily. Kasama kasi ng kaibigan nilang si Amir ang ex-girlfriend ni Kevin na si Lori. Pinaalalahanan din si Emily ni Beth na kapag nahirapan siyang harapin ang sitwasyon, may inihanda itong pampakalma. Isang timpla ng mga halaman na may kaunting ketamine. Maya-maya, dumating na si Kevin at nakiusap kay Emily na mag-usap sila nang silang dalawa lang. Pupunta si Kevin sa Vietnam para sa 4 na buwang business trip at kailangan niyang malaman kung sasama si Emily para mabook na ang mga tiket. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Emily at wala pang maibigay na sagot. Naputol ang kanilang usapan nang dumating sina Amir at Lori na nagdulot ng kaunting ilang. Sa hapagkainan na balitaan ng grupo na wala ni isa sa kanila ang may cellphone signal at muling isinisi ni Emily ang comet. Dahil hindi naniniwala ang iba, ibinahagi ni Emily ang kwento ng isang comet na dumaan sa Finland noong 1923. Nagdulot ito ng kakaibang pag-uugali sa mga tao tulad ng paglimot at pagkakalito sa sariling bahay. May isang babae pang ang tumawag sa pulis at sinabing ang lalaki sa bahay niya ay hindi niya tunay na asawa dahil napatay na niya ito, ngunit hindi siya maaresto ng mga pulis dahil naroon mismo ang asawa nito na buhay at walang galos. Sa sandaling iyon, natuklasan din ng asawa ni Beth na si Hugh na basag na rin ang screen ng kanyang telepono. Muling isinisi ni Emily ang kaganapan sa comet. Sinabi ni Hugh na kailangan niyang makontak ang kanyang kapatid. Ngunit walang landline sa bahay at walang signal ang lahat ng telepono. Sinubukan nilang gumamit ng computer ngunit hindi rin gumagana ang internet. Biglang napundi at nawala ng kuryente ang buong bahay kaya nagmadali ang grupo na magsindi ng mga kandila. Mayroon din silang mga glow stick sa 3 kulay at napagpasyahang buksan ang kulay bughaw. Pagtingin ni Mike sa labas, natuklasan niyang nawala ng kuryente ang buong lugar maliban sa isang bahay sa dulo ng kalsada. Dahil sa kuryosidad, lumabas silang lahat upang tingnan ito. Habang tinatahak ang madilim na kalsada, natanaw nila ang bahay at ang nagniningning na comet sa langit. Pagbalik nila sa loob, napansin nilang may basag na baso sa lamesa kahit wala namang nakatabig dito. Naisip ni Hugh na baka gumagana ang telepono sa kabilang bahay at naibahaging sinabihan siya ng kanyang kapatid na isang physicist na tumawag agad kapag may kakaibang nangyari ngayong gabi. Sumama si Amir sa kanya para sa kanilang kaligtasan. Nang makaalis ang dalawa, ibinahagi ni Emily na huling dumaan ang comet na ito may 100 taon na ang nakararaan. Dahil mas malapit ito ngayon, naaalala rin niya ang Tunguska event noong 1908 kung saan pumutok ang isang comet sa Siberia at pinatag ang libu-libong puno. Biglang may malakas na kumatok sa pintuan. Kumuha ng bat si Kevin at dahan-dahang binuksan ang pinto, ngunit walang tao sa labas. Nag-alala si Beth dahil matagal nang wala sina Hugh at Amir, ngunit pinigilan siya ng iba. Sa sandaling iyon, nagbalik ang kuryente nang paandarin ni Mike ang generator kasunod ng pagring ng doorbell. Nang buksan ni Kevin ang pinto, sina Amir at Hugh lang pala ito. May bitbit na misteryosong kahon si Amir habang may sugat naman sa noo si Hugh. Nakakita umano si Hugh ng isang nakagugulat na bagay sa kabilang bahay ngunit ayaw niyang sabihin kung ano ito. Kinuha ni Amir ang kahon dahil nakita niyang hinawakan ito ni Hugh ngunit wala namang maalala si Hugh tungkol dito. Nang buksan ni Mike ang kahon, naglalaman ito ng isang pingpong paddle at mga litrato ng bawat isa sa kanila. Laking gulat nila nang makitang may litrato ang bawat miyembro ng grupo sa likod nito kasama ang mga numerong nakasulat sa pula. Nag-alala ang magkakaibigan sa ibig sabihin nito kaya pinilit nilang ikuwento ni Hugh ang kanyang nakita. Paliwanag niya, kumatok siya sa kabilang bahay ngunit walang lumabas. Pumunta siya sa gilid para sumilip sa bintana at nakita ang isang bahay na eksaktong kapareho ng sa kanila, pati na ang mesa na inilaan para sa 8 tao.
Naisip ng grupo na baka naligaw ang dalawa at umikot lang ng pabalik sa bahay na ito. Kaya pala sila rin ang kumatok sa pintuan kanina. Mariin itong itinanggi ni Hugh at sinabing babalik siya sa kabilang bahay para humiram ng telepono. Ngunit bago umalis, sumulat muna siya ng mensahe para sa mga nakatira doon. Habang nagsusulat pa siya, may narinig silang kakaibang ingay sa labas. Sumilip si Amir sa bintana at nakitang may malaking lalaki sa may pinto. Pagbukas ni Kevin, wala na ang tao, ngunit nag-iwan ito ng isang sulat na ikinagulat ng lahat. Ito ay eksaktong kapareho ng sulat na isinusulat pa lang ni Hugh kanina. Matapos nito, ginamot ni Beth ang sugat ni Hugh habang pinapili naman siya ng asawa ni Mike na si Lee sa dalawang klase ng Band-Aid. Samantala, sinuri ng grupo ang mga litrato at napansing ang mga larawan ni na Emily at Kevin ay magkatugmang kalahati ng iisang litrato. Gumamit si Emily ng pulang markador at kwaderno para ilista ang mga numero kasama ang pangalan ng bawat isa, ngunit walang malinaw na pattern. Napansin naman ni Amir na ang litrato niya ay kinunan ngayong araw lang dahil suot niya rito ang parehong sweater na kabibili niya lang kanina. Nang masuri ang background, nakumpirmang sa loob mismo ng bahay na ito kinunan ang larawan. Habang lumalabas ang grupo para kumuha ng inumin, sinabi ni Emily kay Kevin na ang mga numero sa mga litrato ay hango sa kanyang sariling sulat kamay, bagay na pinatunayan niya sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kanyang mga tala. Matapos ang mainit na pagtatalo, napagpasyahan ng magkakaibigan na maghati. 4 ang maiiwan sa bahay, habang ang 4 naman ay mag-iimbestiga gamit ang mga asul na glow stick. Lumabas sila at muling tinawid ang madilim na kalsada para marating ang kabilang bahay. Agad na napansin ni Mike na ang bahay ay kamukhang-kamukha ng sa kanya. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Lee at ang iba pa nilang mga kaibigan sa loob. Sa sandaling iyon, may narinig silang dumarating kaya nagmadali silang bumalik. Habang tinatahak ang madilim na kalsada, may nakatapat silang 4 na tao, ang isa pang bersyon ng kanilang mga sarili na may hawak namang pulang glow stick. Napatitig ang dalawang grupo sa isa't isa bago mabilis na nagtakbuhan pabalik sa kani-kanilang bahay. Pagdating nila, nahirapang maniwala ang kalahati ng grupo sa kanilang kwento. Lihim na nag-usap sina Amir at Hugh habang paulit-ulit na tumitingin sa kahon ng mga glow stick. Samantala, nagtatalo ang iba kung ano ang gagawin dahil walang internet. Gusto ni Emily na maghanap ng mga librong pang-agham, ngunit wala si Mike. Biglang naalala ni Beth na may iniwang libro sa kotse ang kapatid ni Hugh para maihatid sa kanya, kaya kinuha ito ni na Hugh at Kevin. Nang mabawi ang libro, nakita nilang ang pamagat nito ay gravitation. Sa una, akala nila ay walang silbi ito, ngunit sa loob, nakita nila ang mga lecture note ng kapatid ni Hugh na pinamagatang Decoherence and Schrödinger's Cat. Ipinaliwanag ni Hugh na ang Schrödinger's Cat ay isang eksperimento sa pag-iisip. May isang pusa at lason sa loob ng kahon na may 50% tsansa na mabuhay o mamatay. Sa karaniwang physics, ang pusa ay pwedeng buhay o patay. Ngunit sa quantum physics, parehong umiiral ang dalawang realidad na ito ng sabay. Kapag binuksan ang kahon, magsasama ang mga ito sa iisang kaganapan. Gayunpaman, may isa pang teorya na ang dalawang kaganapan ay patuloy na umiiral ng hiwalay na lumilikha ng magkaibang realidad at ang quantum decoherence ang nagpapanatili na hindi magkahalo ang mga realidad na ito. Dahil dito, napag-alaman ng grupo na ang comet ang dahilan kung bakit nila nakikita ang kabilang realidad, ngunit hindi nila alam kung mananatili silang hiwalay o maglalaho ang isa sa kanila. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang grupo kung saan naisip ni Mike na kailangan niyang patayin ang doppelganger niya para ang realidad nila ang makaligtas. Dating manginginom si Mike, kaya kung umiinom man ang doppelganger niya, baka maging mapanganib ito. Nang tanungin ng grupo kung sino ang nakita ni Mike sa kabilang bahay, nabanggit niya sina Hugh, Amir at Lee. Ngunit nagtaka ang lahat dahil natutulog si Lee sa bahay na ito. Ibig sabihin, si Beth ang natutulog sa kabilang bahay at hindi pa nila alam ang tungkol sa libro. Naisip ni Mike na kumuha ng libro mula sa kotse ng kabilang bersyon ni Hugh upang hindi magkaroon ng kaparehong ideya ang kabilang grupo, ngunit tumanggi si Hugh na ibigay ang susi ng kanyang kotse. Sa sandaling iyon, nagising si Lee habang ipinapaliwanag ng iba ang mga nangyari. Lihim na nakiusap si Mike kay Kevin na pumunta sa kabilang bahay upang patigilin ang kabilang grupo sa pagkuha ng libro. Bagaman sinabi ni Kevin na masamang ideya ito, hindi siya pinakinggan ni Mike. Samantala, nagreklamo si Lee na medyo nahihilo pa siya dahil sa drops. Inamin ni Beth na binigyan niya ito ng pampakalma upang makatulog. Dahil dito, nag-alala ang buong grupo at naghinalang baka nilagyan ni Beth ng gamot ang kanilang pagkain.
kaya halusinasyon lang ang lahat. Agad itong itinanggi ni Beth at ipinakita ang bote sa kusina. Pinaalalahanan niya sila na ilang patak lang ng ketamine ang inihalo niya sa herbal mixture kaya hindi sapat iyon para mag-hallucinate sila. Bukod pa rito, imposibleng mag-hallucinate ang 8 tao ng eksaktong kaparehong bagay ng sabay-sabay. Habang nagtatalo ang lahat sa kusina, bumalik sina Hugh at Amir sa hapagkainan at inilabas ang kanilang mga glow stick. Nakulay pula na pala. Sila ang dalawa mula sa kabilang bahay at hindi na nakabalik ang mga orihinal. Kinuha nila ang kahon na naglalaman ng mga litrato at ang libro bago mabilis na umalis. Pagkatapos nito, pumasok si Mike sa bahay at naisip ni Kevin na hindi man lang nila napansing nawala ito. Ipinaliwanag ni Mike na balak niya sanang kumuha ng libro mula sa kabilang bahay ngunit hindi na niya ito itinuloy. Kaya sa halip, nag-iwan na lang si Mike ng sulat para sa kanyang sarili. Hindi maiintindihan ni Kevin kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon sa loob lang ng 5 minuto ngunit isinumpa ni Mike na 45 minutes siyang nawala. Dahil sa pagod at stress, nagpasya si Mike na muling uminom ng alak. Napansin ng iba na nawawala sina Amir, Hugh, ang kahon at ang libro. Kaya na-realize nilang kakaiba na pala ang kilos ng dalawa simula nang bumalik sila. Gusto silang hanapin ni Kevin ngunit ayaw siyang payagan ni Emily. Sa kusina, habang naghuhugas ng pinggan si Lee, inamin niyang natatakot siyang muling uminom si Mike. Pinapakalma naman siya ni Beth habang nagtuturok ito ng kanyang herbal mixture. Sa kabilang kuwarto, nakikipag-flirt si Lori kay Kevin habang sinasabi nitong kampi siya rito laban sa ugali ni Emily. Bigla niyang hinalikan si Kevin, ngunit mabilis siya nitong itinulak. Bagay na palihim palang narinig ni Beth. Samantala, napagtanto ni Emily na kung may mga litrato sa kabilang bahay, dapat ay mayroon din silang kaparehong mga larawan dito. Kumuha si Mike ng mga lumang litrato mula sa kanilang bakasyon, ngunit hindi itinuloy ni Emily ang paggupit sa larawan nila ni Kevin. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Beth at sinabi sa kanya ang lahat ng narinig nito. Sa kusina, naghahanap si Mike ng karagdagang wine at ginamit ni Lee ang pagkakataon para makipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Mike na hindi nito kailangang magwala ng ganito dahil imposibleng may magmahal sa kanya sa ibang realidad tulad ng pagmamahal niya rito. Dahil dito, inamin ni Mike na nagkamali siya. Sa kabilang banda, sinubukan naman ni Emily na kausapin si Kevin dahil sinabi sa kanya ni Beth ang narinig nito ngunit ayaw itong pag-usapan ni Kevin. Biglang namatay ulit ang kuryente kaya nagmadali ang grupo na magsindi ng mga kandila. Nang may marinig silang nababasag na salamin ng kotse, nagkasundo ang lahat na sabay-sabay lumabas para mag-imbestiga. Natuklasan nilang basag ang bintana ng kotse ni Hugh, ngunit walang kinuha o iniwang gamit. Habang busy at na-distract ang lahat, pumunta si Emily sa sarili niyang kotse para kunin ang isang singsing sa glove compartment. Isinuot niya ito bago siya nagulat nang biglang dumating si Kevin para kumustahin siya. Inalala ni Emily ang sandaling ibinigay sa kanya ni Kevin ang singsing na iyon at niyakap niya ito. Pagkatapos, tinanong niya kung may nahanap silang mga bakas sa kotse ni Hugh, ngunit walang ideya si Kevin sa pinagsasabi niya. Laking gulat at takot ni Emily nang ma-realize niyang galing sa ibang realidad ang Kevin na kausap niya. Agad siyang bumalik sa bahay at napansing hindi pa nakakauwi ang lahat. Nagtataka ang grupo kung bakit babasagin ng mga kabilang bersyon nila ang bintana ng kotse kung nakuha na rin naman ng mga ito ang libro. Tinanong ni Kevin si Emily kung saan ito nanggaling at ipinakita ni Emily ang kanyang singsing. Isang patunay na ibang Kevin nga ang nakausap niya kanina. Sa sandaling iyon, may narinig silang ingay sa labas at nakita nilang pabalik ng bahay sina Hugh at Amir. Dahil kulay asul ang hawak nilang glow sticks, pinagbuksan sila ng pinto. Inilapag ni Hugh at Amir ang libro sa mesa at ikinuwento ang nangyari. Ngunit eksaktong kapareho ito ng naunang kwento. Tinanong sila ng grupo kung bakit inuulit nila ang mga sinabi nila, ngunit isinumpa ng dalawa na hindi pa sila nakakabalik sa bahay na ito simula nang umalis sila noong una. Napansin ni Lee na iba ang band-aid sa mukha ni Hugh. Pagkatapos, naglabas ang dalawa ng pulang glow sticks na nahanap nila sa kabilang bahay. Kaya may hawak na silang parehong asul at pula. Dito na napag-alaman ng grupo na ang Hugh at Amir na nakausap nila kanina ay galing pala sa kabilang realidad. Sinabi rin ni Amir kay Mike na nag-aalala sa kanya ang kabilang bersyon nito. Pinag-usapan nila ang tungkol sa mga sulat at ibinunyag ni Hugh na may 2 sulat din sa kabilang bahay. Nangangahulugan ito na maraming realidad ang nakakahalubilo nila at hindi lang iisa. Nagdesisyon ang grupo na kailangan nilang markahan ang bahay para malaman kung alin ang sa kanila.
Ngunit kailangang maging random ang pagpili para hindi ito magaya ng ibang bahay. Naisipan nilang mag-roll ng dice para makakuha ang bawat isa ng random na numero. Pagkatapos nilang sabihin ang mga numero, na-realize nilang iyon din ang mga numerong nakasulat sa likod ng mga litrato. Ibig sabihin, nagawa na rin ito ng kabilang bahay. Kumuha ng litrato si Amir, habang si Lee naman ay nakahanap ng isang kahon sa likod na katulad din ng kahon mula sa kabilang bahay. Nag-aalangan pa rin si Emily na gupitin ang litrato nila ni Kevin. Dahil dito, ibinunyag ni Lori na may itinatago pa siyang larawan ni Kevin sa kanyang wallet dahil naisulat niya roon ang kanyang checking account number. Ito ang nagtulak kay Emily na gupitin na rin sa wakas ang litrato. Nag-roll ng dice ang bawat isa at isinulat ni Emily ang mga numero sa likod ng mga litrato gamit ang asul na marker. Ipinaliwanag naman ni Amir na nagtatrabaho sa online security ang konsepto ng quick code na ginagamit para sa karagdagang seguridad. Kaya ipinayo niya na maglagay rin sila ng random na bagay sa loob ng kahon. Ito ang nagpapaliwanag sa pingpong paddle na nakita nila kanina. Pero ang napagdesisyunan ng grupong ito ay isang coaster pagkatapos mag-roll ng dice ang lahat. Sinubukan ni Emily na ikumpara ang mga numero sa isinulat niya mula sa kabilang bahay. Ngunit natuklasan niyang kulay berde ang lumang sulat niya. Ibig sabihin, nakapasok siya sa maling bahay. Habang ginagamit ni Hugh ang kanyang telepono para kalkulahin ang mga posibilidad, napansin ni Emily na hindi basag ang screen nito. Sa sobrang takot, tinanong ni Emily ang mga kasama tungkol sa kanilang mga numero at natuklasang tumutugma ang ilan dito sa orihinal niyang naisulat sa kabilang bahay. Lihim niyang ipinagtapat kay Mike na ang grupo sa bahay na iyon ay galing sa iba't ibang realidad. Idinagdag pa niya na sina Beth at Lilang ang may tumpak na numerong nakasulat sa berde, kaya sila lang ang orihinal doon. At ang Lee na kasama niya ngayon ay hindi ang tunay niyang asawa. Teorya niya, ang sobrang dilim na lugar sa labas ang nagdulot nito. Kapag may tumawid doon, mapupunta sila sa isang random na realidad. Gusto ni Emily na makabalik sa kanyang sariling realidad bago mawala ang comet dahil kung hindi, maiiwan siyang nakatali rito. Ngunit ipinaalala ni Mike na kung random nga ang madilim na lugar, imposible na silang makahanap ng daan pabalik. Bigla silang may narinig na ingay sa pinto at may isiniksik na papel sa ilalim nito. Kinuha ito ni Hugh at pinasa. Beth plus book equals Trinidad Club. Don't let it happen. Sinabi ni Kevin sa grupo ang katuwa-tuwang ideya ni Mike tungkol sa blackmail at sinubukang ibahin ang usapan. Ngunit gustong malaman ni Hugh kung bakit nakasulat doon ang pangalan ni Beth. Ayaw sumagot ni Beth, ngunit biglang nagdugo ang kanyang ilong kaya wala siyang nagawa kundi umamin. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Mike 12 taon na ang nakararaan. Nagalit ng husto si Hugh nang ma-realize na lahat pala ay alam ito maliban sa kanya. Sinubukan ng grupo na ipaliwanag na sinabi sa kanila ni Mike na nagkausap na sila tungkol dito kaya akala nila ay maayos na ang lahat. Hiningi ni Mike ang telepono ni Hugh para kumpirmahing hindi nga ito basag. Pagkatapos ay tinanong niya ang bawat isa kung anong bagay ang nakita nila sa unang kahon at iba't iba ang naging sagot ng bawat tao, isang patunay na nagmula silang lahat sa magkakaibang realidad. Sinabi ni Hugh na sa kanyang realidad, hindi nakipagtalik ang matalik niyang kaibigan sa kanyang asawa, ngunit ipinaalala ni Mike na ngayong araw lang nagsimula ang kaguluhan. Ibig sabihin, lahat ng bersyon ni Beth sa ibang realidad ay nagtaksil sa kanya. Sa galit ni Hugh, dinamba niya si Mike at pinagbubugbog ito, kaya kinailangan silang awatin ng iba. Dahil dito, napaiisip si Mike kung habang buhay na ba siyang makukulong sa dimensyong ito kasama ang kanyang mga maling desisyon. Biglang pumasok sa bahay ang isang Mike na may hawak na kulay, berdeng glow stick at inatake ang kanyang kabilang bersyon. Nang subukan siyang pigilan ng ibang kalalakihan, mabilis na tumakbo palayo ang ikalawang Mike. Nawalan naman ng malay ang unang Mike. Lalong lumala ang pagdurugo ng ilong ni Beth habang inatake naman ng panic attack si Lori. Tiningnan ni Emily ang pinto at nakakita ng panibagong kopya ng unang sulat. Dahil sa pagod sa lahat ng kaguluhang ito, lumabas siya ng bahay. Pagkatapos noon, ilang beses na tumawid si Emily sa madilim na lugar para tingnan ang iba't ibang bersyon ng bahay. Sa unang bahay, masama ang timpla ng ulo ng kanyang kabilang bersyon at naninigaw sa lahat. Sa ikalawa, galit na nag-aaway-away ang lahat dahil hindi na nila matukoy kung sino ang totoo at sino ang hindi. Sa ikatlong bahay, nakita niyang nakatali ang ilan sa mga kalalakihan. Sa ikaapat naman, nagkabalikan na sina Kevin at Lori. Sa sandaling iyon,
nakita ni Emily ang comet sa langit at sinundan ang daan nito patungo sa isang realidad kung saan masayang nagkukwentuhan ang grupo. Walang anumang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Tila masaya ang kabilang Emily kasama si Kevin, kaya palihim na pumasok ang orihinal na Emily sa pinto sa likod at ninakaw ang herbal mixture ni Beth. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ng grupo sa realidad na ito ang isang ingay at lumabas sila para alamin ito. Doon nila nakitang basag ang bintana ng kotse ni Hugh na ibig sabihin ay si Emily ang gumawa. Nang pumunta ang kabilang Emily sa kanyang kotse para kunin ang singsing, ginulat siya ng orihinal na Emily mula sa likod at pinatulog gamit ang mixture ni Beth. Iniwan niya ang katawan nito sa backseat at kinuha ang jacket nito bago muling pumasok sa loob. Nang makitang muli si Kevin, ipinakita niya rito ang singsing at masayang hinalikan ito. Nagtaka ang iba kung ano ang ginagawa niya sa labas, kaya nagdahilan na lang siya tungkol sa magandang tanawin. Lumabas ang kanyang mga kaibigan para panoorin ang pagkahati-hati ng comet sa kalawakan. Sa sandaling iyon, nanghihinang gumagapang pabalik sa bahay ang kabilang Emily hanggang sa makarating ito sa banyo. Sinundan siya ng orihinal na Emily at pinukpok ng takip ng inodoro para patayin. Pagkatapos ay itinago niya ang bangkay sa bathtub. Nang tignan niya ang kanyang kamay, na-realize niyang nawala ang singsing habang nakikipagbuno siya, kaya kinuha niya ang singsing mula sa bangkay at nilinis ang mga bakas ng dugo bago umalis. Sa sala, nakaramdam si Emily ng matinding pagkahilo hanggang sa nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising si Emily sa sofa at na-realize niyang matagumpay siyang nakapanatili sa realidad na ito. Nang pumunta siya sa banyo, nakita niyang lalabas pa lang si Beth mula sa shower. Dahil dito, inakala niyang naglaho na ang kabilang Emily nang mag-collapse ang iba't ibang realidad pabalik sa isang linya ng oras. Para makasiguro, lumabas siya at nakita ang kotse ni Hugh na basag ang bintana at naroon pa rin ang libro sa upuan. Nilapitan siya ni Kevin para kumustahin at ibinunyag nitong nahanap niya ang singsing sa banyo. Kaya ngayon, dalawa na ang singsing ni Emily. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Kevin at laking gulat niya nang makitang ang pangalan ni Emily ang lumalabas sa screen. Sinagot niya ang tawag at seryosong-seryoso ang naging mukha niya nang marinig ang boses ni Emily sa kabilang linya. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa aking munting channel para sa iba pang magagandang kwento. Maraming salamat sa panonood!